ano ba talaga ang kanyang tungkulin? Sangayon po sa isang testigo, dati ring USEC Undersecretary ng DPWH. Ang tawag sa kanya siya ang pangunahing may hawak ng susi. Siya po ang lumalabas na nagdidesisyon kung saan dadalhin ang pondo na nakalaan sa DPWH. Kaya ganun po kahalaga ang pagkatao ni Yusek Cabral. Kaya nung ito'y mawala, at ito na nga yung teorya na pinatay yan. Kasi pag yan ay nagsalita, ito ay maaaring gumawa ng daan patungo dun sa utak ng lahat ng yan. Pagka matay ng dating Undersecretary ng DPWH na si Maria Cristina Cabral ay nagsilang ng maraming reaksyon sa ating mga kababayan sa harap ng mga akusasyon ng katiwalian sa loob ng DPWH, sa loob ng Kongreso, sa loob ng Senado, at pati na sa mga pribadong mga kontraktor. At ang marami ang nagbibigay ng kanilang mga reaksyon, ng kanilang mga opinyon. At sumilang din ang mga haka-haka kung paano at bakit namatay. Marami ang nagsasabi na ito ay pinatahimik, pinaslang, pinatay ng mga nasa likod ng anomalya yan sa katiwalian kaugnay sa flood control projects. At kung mapapansin mo, Carlo, maraming bigla ang naging crime experts, mga naging analyst. Bawat isa ay may kanya-kanyang mga argumento kung bakit daw hindi makapaniwala sila na ang dating Yusek Cabral ay nagpakamatay. Ito daw ay pinatay. At hindi sila naniniwala na sarili niya. Kinitlan niya ang sarili niya ng buhay. Yan ang mga usap-usapan. Of course, mas marami talaga ang naniniwala na ito ay pinatay upang hindi na makapagsalita sa kanyang mga nalalaman sa anomalya. Sapagkat bilang Undersecretary ng Planning, marami talaga siyang alam. So, yan ang haka-haka ng marami. Kung yung ating pangalawang topic, sinusuri natin kung ano ang naging papel ni Yusek Cabral dyan sa sinasabing 450 billion peso anomaly on flood control projects. Sino ba at ano ba ang papel niya? Well, sa ngayon sa kanyang tungkulin bilang Yusek Plan, ang unang-una, bago yan nga pala, ano ba talaga ang kasaysayan ni Yusek Plan? Paano siya nagsimula dyan sa Department of Public Works? Lumalabas na si Yusek Cabral ay ordinaryong empleyado lamang ng ito pumasok. Isang ininyero na naging empleyado sa rank and file siya. Talagang doon siya nag-umpisa sa pinakabababa. At mahigit na 3 dekada, ibig sabihin more than 30 years, mahigit 30 taon siya nagtrabaho. At she rose from the ranks. At sa panahon ng kanyang panunungkulan, siya po'y
maliban sa kanyang degree sa pagka-inhinyero, siya po'y nag-aral ng master at ng doctorate. Madalit sabi, mataas ang pinag-aralan nito. Hindi lahat nakumukuha ng masteral degree nakakalusot. Kasi meron pang thesis yan. Lalo na sa doctorate. Madalit sabi, magaling. Ngayon, ano ba talaga ang kanyang tungkulin? Sangayon po sa isang testigo na dati ring USEC Undersecretary ng DPWH. Ang tawag sa kanya siya ang pangunahing may hawak ng susi sa gatekeeper ang tawag sa kanya. Bakit? Ano ba talaga? Kasi sangayon po sa mga testimonya at sangayon na rin sa nature ng kanyang trabaho. Siya po ang lumalabas na nagdidesisyon kung saan dadalhin ang pondo na nakalaan sa DPWH. Halimbawa, yung 450 billion na budget ng Department of Public Works. Saan mo dadalhin yun? Ano mga proyekto ang ibibigay mo yung pondong yan? Siya ang nagdidesisyon kung saang distrito, congressional districts. Kasi ang ating bansa ay nahahati sa iba't ibang mga distrito at mayroong mga kinatawan, mga kongresista. At siya rin ang nakakaalam kung sinong mga miyembro ng Kongreso, miyembro ng Senado, miyembro ng kabinete ang nagiging sponsor o proponent ang makikiusap na yung portion ng budget na yan, lagay mo naman sa distrito namin. Diba, 100 million worth, gano'n, 50 million worth. Okay, whether yan ay flood projects, o kaya yan ay road project, bridge project, o school building project, sila ho, at itong si Cabral, ang nakakaalam. Kaya malalaman natin, doon sa kanyang record, at meron nga siyang tinatawag na Cabral Files, meron siyang mga listahan doon kung sino ang mga proponents, mga proponente, mga nag-sponsor, yung mga nakiusap na yung pondong 450 billion pesos, ang bahagi naman noon, doon mapunta sa kanila. Madalit sabi, makapangyarihan po siya. Kaya siya ang makakadil mo, makakausap mo kung papayag o hindi papayag, kung gano'ng kalaki, anong distrito ilalagay yung mga pondong yan. O yun po ang kanyang papel. Kaya marami talaga siyang alam. Natatandaan niyo yung merong itong isang kongresista si Chanco na kaya siya nakipag-away dun sa ibang mga kongresista. Kasi sinasabi niya, ilabas niyo yung small committee report sapagkat nandyan yung listahan ng mga proponente. Ayaw ilabas kasi nga yung mga nakalista ron pangalan ng malalapit o malapit sa presidente. Yan ang mga usap-usapan. Ito si Cabral, hindi ka na kailangan ng committee report sapagkat siya mismo alam niya dahil meron siyang listahan. May record, may file, kaya alam niya. Kaya po pwede siya na maging testigo. At katunayan, siya ay nagtestigo dyan sa congressional hearings, sa Senado, pati sa ICI, pinatawag siya. Of course,
sinasabi niya na wala akong alam dyan sa anomaliyang yan. Kasi hindi naman ako nagpapatupad niyan eh. Maring sasabihin niya, ako nga ako nagbigay ng assignment. Pero mali ko ba kung anong ginawa nila doon? Di ba? Yan ang magiging depensa niya. Ako lang yun. Pero wala akong alam sa pagnanakaw na yan. Pero iba naman ang sinasabi ni Bernardo. Ang sinasabi ni Bernardo, merong cut, may komisyon. At di umano, yung komisyon ng 10% ba yung, di ako nagkakamali, 10%, di ba? 10% ng 450 billion, di ba? Pinaghahatian daw yun ni Unoan, Bernardo, ni si Yusek Cabral. Yan ang mga version nila, yan ang mga tsura nila. Sa madali sabi, isang pangunahing panggagalingan ng impormasyon kung saan matutukoy mo talaga kung sino ang mga involved, ugnay dyan sa anomaliyang yan. At maaaring talagang matukoy kung sino ang nasa likod ng lahat ng yan. Kaya ganun po kahalaga ang pagkatao ni Yusek Cabral. Kaya, nung ito'y mawala, nung ito'y mamatay, abay, samot-sari na haka-haka, paniniwala, ang lumabas, ang isinilang. At ito na nga yung teorya na pinatay yan. Kasi, pag yan ay nagsalita, ito ay maaaring gumawa ng daan patungo dun sa utak ng lahat ng yan. At malalaman mo na kung sino ang pinaka-mastermind. O, ganun kahalaga itong si Yusek Cabral. At meron nagsasabi, naniniwala, na talagang pinatayan kasi sa isang interview, sinabi niya na ang isa daw na kinakatakutan niya sa lahat ay yung heights. Yun bang matatakot ka dahil nasa isang mataas na lugar ka? Pag dudungaw ka parang ang feeling mo, pag nahulog ka dito, siguradong patay ka. Takot siya sa heights. Tinatawag. Alam kung ano sa Pilipino ba yung heights. Basta mataas na lugar. Takot siya doon. Kaya, ang sabi ng mga nagmamagaling, sabi niya, takot sa heights yan eh. Bakit naman nandun siya sa lugar na maaari siyang mamatay? Kaya tinulak yan. Hindi po pwede. Yan ang mga maririnig mo. Natatawa na lang ako eh. Kasi, kung minsan, o kadalasan, hindi yung ginagamit ang simpleng bumon. Bakit ka niya? Aba takot sa heights. O, takot sa taas. O yan, tanong. Kung takot siya, bakit sa unang pagkakataon, pinahinto niya itong driver niya? Dahil papunta ko sila sa Baguio di ba? Hinto ka dyan. Tapos pumunta siya sa lugar na may heights, mataas na lugar. At bangin ang babagsakan mo. At dun siya, either nakaupo siya o tumayo siya doon sa within the vicinity, sa premises, o di sabi nung driver sa kanya, ma'am, baka malaglag kayo dyan, delikado dyan. Hindi lang yan, isang pulis ang nagsabi sa kanya, bawal po dyan, huwag kayong standby dyan. Delikado yan, lugar na yan. Pinagbabawal talaga sa mga tao. Sa lahat naman ng takot sa taas, mataas na lugar, heights, doon pa siya pumunta at doon niya pa pinahintuan driver. At, higit sa lahat, takot ka na nga, nagpunta ka, pinagsabihan ka ng mapanganib yun. Mapanganib ha? Talagang mamamatay ka doon pag nahulog ka. Umalis po sila. Pumunta sa hotel. O ang tanong, bakit pa bumalik doon? Bakit ka pa babalik?
alam mo na nga mapanganib, takot ka pa sa heights. Oh, anong ibig sabihin? Ibig sabihin talagang meron siyang balak gawin sa kanyang sarili doon. At kung titingnan po natin yung autopsy findings, scientifico yan magaling ang mga siyensya natin. Malalaman mo kung yung sugat na tinamo mo sa iyong katawan pagkatapos kang mamatay ay tutugma dun sa mga kwento na paano ka namatay. Kung binaril ka, kailangan makikita mo yung bala, saan ang galing, saan tumagos, saan pumunta. Ha? Kung ikaw naman ay sinaksak, makikita lahat yun kung anong anglo, kung galing sa taas, sa tagilid, sa kaliwa, kanan. Ngayon, kung ikaw naman ay tinulak, ay syempre, pag tinulak ka, yun lang pagtulak sa'yo, may puwersa yun. Magkakaroon ng marka yun sa likod mo, o sa harap mo, o sa tabi mo. At kung ikaw pa inigipaglaban, dahil syempre ayaw mong mahulog sa mga magkakaroon ng struggle, magkakaroon ng mga trauma, magkakaroon ng mga marka katawan mo. Makikita ko sa autopsy yun. Nung in-autopsy, nakita ko na tugmang-tugma sa talagang pagbagsak, pati yung pagdalusdos ng kanyang katawan dun sa bato, papunta dun sa ilong. Madalit sabi, sa autopsy na lang makikita mo na sinasabi ng mga pulis, sangayon na rin sa siyensya, walang foul play, hindi sinadyang pinatay. Pangalawa, lumalabas sa autopsy findings, uminom po siya ng antidepressant. Ibig sabihin talagang nagkaroon siya ng problema. Nagkaroon ng problema sa kanyang isipan. Bakit nga naman? Hindi. Kung ikaw ay involved sa ganitong anomalya, whether inosente ka o hindi, dahil na-involved ka, at siguradong marami hindi maniniwala na wala kang kinita dyan, siyempre maaapektuhan ka. Lalong-lalo pa, kung totoo ang mga balita, na marami siyang ari-arian na mamahaling mga bahay sa mga eksklusibong subdivision sa mga mararangyang lugar. Alam nyo, kung ikaw rin ay nasa kanyang kalagayan, abay talagang makakaproblema ka. Magkakaroon ka ng emotional problem, mental, lahat. Kaya, para ikaw ay tumahimik, makatulog, kailangan uminom ka ng antidepressant. Kasi depressed ka nga Kaya, yun pong teorya na pinatay, walang galang na sa mga magagaling na nag-aanalisa. Malabo yan. Yun lang ang sinasabi ko. Alam mo na nga mapanganib, pinagsabihan ka na, bawal. Bumalik ka pa. Ano pang ibig sabihin nun? Okay. Yun ang dahilan kung bakit marami ang nag-aakala na either ito'y pinatay or ito ay ako lang yata nag-iisip na nag-suicide.